Nakita ko ang ibong Maria Cafra na naglalaro sa aming kulungan ng baboy. Matagal na akong hindi naninirador kaya excited kong kinuha ang aking tirador. Malikot na ibon at hindi madaling target ang Maria Cafra. Para itong trompo na laging naikot at kada segundo ay nag-iiba ng pwesto. Para akong sundalong sasalakay sa kuta ng kaaway na tahimik na humanap ng magandang pwesto para tiraduruhin ang Maria Cafra. Pero bago ko pa maiamba ang tirador, lumipad na ito palayo. Lalo akong nanggigigil. Determinado akong mapatamaan ito ngayon at mapatay. Matagal na akong parang pinaglalaroan ng nasabing ibon at sa husay kong manirador ay dito lang ako sumablay. Hinabol ko ang Marecafra para naman itong may isip na kung saan dumadapo na mahirap targetin. Papalayo na rin kami ng papalayo. Okay lang naman sa akin basta mapabagsak ang ibon sa pamagitan ng tirador. Habang nagtatagal, lalo akong natsa-challenge. Tumataas ang adrenaline rush ko sa pag-asam na this time ay di na makakaligtas sa akin ang mailap ni ibon. Pagdating sa mas makapal na kakahuyan ay nawala ang ibon. Hindi ko na makita. Kahit anong silip ko sa makakapal na dahon ng mga puno ay wala talaga. Napahinga ako ng malalim. Ang layo na narating ko pero walang nangyari. At minsan pa, naisahan na naman ako ng makulit na ibon. Hindi kaya engkanto yun? Nasa gitna ako ng kakahuyan at nag-iisa. Nakaramdam ako ng takot. Nagpasya akong umuwi na. Naalala kong bigla, malapit na ako sa rancho ni Clarita. Ano kaya at dumaan muna ako sa kanila. Matagal-tagal na rin kaming di nagkikita. Ilang Sabado na siyang di nagpupunta sa bahay at inakala naming nabisyo siya sa mga gawain sa rancho. Biglang-bigla ay na-miss ko siya. Tinugpa ko ang daan patungo sa kanilang lugar. Sa kabilang bahagi ako ng rancho napunta. Malapit sa kubong itinayo nila na nagsisilbing imbakan nila ng kung ano-anong gamit. Nakalusot ako sa bakod at pumakabila. Pagdaan sa gilid ng kubo, may narinig akong kaluskos. Napatigil ako sa paglalakad. Patuloy ang kaluskos na parang ipinapadyak sa sahig. May kaunti ring ungol akong naririnig. Bigla akong kinutuban. Dahan-dahan akong dumikit sa kubo at inangat ang bintana, sumilip ako. At nagulat ako sa aking nakita. May malaking tao sa loob ng kubo. Hindi ko alam kung kapre o kung ano ang malaking tao sa loob ng kubo. Maitim, malalim ang mga mata, kulot ang buhok, at malago ang balbas. Nakatali siya at mukhang nanghihina. Wala namang sugat. Noon lang ako nakakita ng ganoong klase ng tao. Malaki ito kaysa mga kababaryo kong lalaki at nakakatakot ang itsura dahil sa kanyang kulay at balbas. Napatingin siya sa akin. Nagsalita siya sa wikang hindi ko alam kung ano at ako'y nahintakutan. Tatakbo sana ako layo roon nang mabangga ako sa kulumpon ng mga tao. Ang mag-anak ni Clarita at may kasama pa silang ilang kalalakihan na hindi ko kilala. Agad nagsalita ang isa. Delikado, nakita ng batang yan ng Arabiano. Napatingin ako kay Clarita. Parang maiiyak siya. Galit naman agad ang kanyang amang si Cavloro. Nagtungayaw. Sabi ko na hindi tayo dapat umalis dito sa kubo. Paano na ngayon yan? Naguguluhan ako sa kanilang pinag-uusapan nang lapitan ako ni Clarita. Umiiyak na. Ever, may sasabihin ako sa'yo. Nakaramdam ako na hindi may paliwanag na takot. Isinama ako ni Clarita sa loob ng kanilang bahay. Sumunod sa amin ang kanyang parents at ang ilang kalalakihan pati na ang kanyang kuya Randy. Halatang tensyonado ang lahat lalo na si Cafloro. Panay ang hitit nito sa sigarilyo. Isa sa mga lalaki ang nagbigay ng suwestyon. Kung patahimikin natin yung bata, Cafloro. Total, wala namang nakakaalam na nakarating siya rito. Sinigawan nito ni Clarita. Huwag niyong gagawin yan sa kanya.
Kinumpas ni Floro ang kamay patumbok sa nagsalitang lalaki. Hindi! Kaibigan kong ama niyan! Saka wag! Walang alam ang bata! Inutusan nito ang mga nasa loob na lumabas muna. Niiwan kaming tatlo ni na Clarita. Huminga ng malalim si Floro at tumingin kay Clarita nang kami na lang ang nasa loob. Napailing ito sa sobrang pagkadismaya. Kausapin mong maigi ang nobyo-nobyuhan mo, Clarita. Alam mo nang ibig sabihin. Pagkasabi niyon ay tumalikod ng matanda at lumabas din ng bahay. Naiwan kami ni Clarita. Tuloy siya sa pag-iyak. Ako naman ay hindi maunawaan ang mga kaganapan. At marami akong natuklasan ng araw na yun na labis na nagpagimbal sa akin. Yumakap sa akin si Clarita at napahugulgol. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyayari pero hindi nawawala ang takot sa dibdib ko. At maraming tanong sa aking isipan. Sino ang malaking mama sa loob ng kubo na anilay isang Arabiano? Ever? Humikbi si Clarita. Ipapangako mo ba sa akin na wala kang pagsasabihan ng iyong nakita? Maipapangako mo ba? Nagsusumamo ang tinig sa akin ni Clarita. Pinisil niya ako sa kamay. Tumango ako. Oo, wala akong pagsasabihan. Nakita kong bahagya siyang napayapa sa narinig sa akin. Niyakap niya akong muli. Bumulong ang salamat. Patuloy naman akong nagugulumihanan. Sino ang sinasabi nilang Arabiano sa bahay kubo? At bakit mayroon noon sa kubo ni na Clarita? Maya-maya ay pumasok muli si Floro. Tumingin sa kanya si Clarita. Ayokong tumingin sa matanda. Pakiwari ko'y sasaktan niya ako. Ang gusto ko noon ay umuwi na. Nagpaalam ako kay Clarita. Uuwi na ako. Baka hinahanap na ako ni na Itay. Ihatid mo siya. Utos ni Floro kay Clarita. Bago ako lumabas ng bahay, ay bahagi akong tumingin kay Floro. May bahid ng pagbabanta ang kanyang tingin sa akin at nakaramdam ako ng takot. Ang gusto ko ay makalayo na agad sa lugar na yun. Nagulat ako sa paglabas namin. Bit-bit na ng mga lalaking Arabiano at inihulog sa isang hukay. Napasigaw muli ito sa wikang di ko nauunawaan. Habang nasa hukay ay kinunan ito ng isang lalaki ng larawan gamit ang isang kamera. Nakakita na ako ng kamera dahil yun ang ginagamit sa amin sa class picture pag matatapos na ang klase. Ihatid mo yan, singhal muli ni Floro nang nakitang nakikisyoso kami ni Clarita sa nagaganap. Dali-dali kaming lumayong dalawa roon. Naakaangkas ako kay Clarita sa bike habang papauwi sa amin. Wala kaming imikan. Dati-rate, ang ganitong pagkakataon ay sinasamantala ko na mapadikit sa malulusog niyang dibdib. Ngunit ngayon ay malayo ang lipad ng aking isip. Nasa Arabiano sa bahay kubo at bakit nga ba may kanoong nilalang sa kubo ni na Clarita? Bakit nila inihulog sa hukay at kinunan ng litrato? Pero ayoko magtanong sa kanya. Pagdating sa aming tarangkahan ay bumaba agad ako at akmang papasok na sa loob ng aming bakuran. Pinigilan ako ni Clarita sa kamay. Yung usapan natin, Ever, sana ay mapagbigyan mo ko. Wala kang pagsasabihan ng nakita mo ha, kahit sino. Tumingin ako sa kanya at tumango. Oo, sabi kong buong katapatan. Huwag kang mag-alala. Pinisil niya ako sa pisngi ng buong suyo. Saglit pa, bumalik na siya sa kanila. Naiwan akong nagtatalong kalooban. Sasabihin ko ba kay Itay ang aking nakita? Naiwan akong nagtatalong kalooban. Sasabihin ko ba kay Itay ang aking nakita? Sa takbo ng mga pangyayari ay nararamdaman kong may magaganap sa rancho ni na Clarita at sa Arabianong nakita ko sa bahay kubo. Dagdag pa na may ibang kalalakihan doon na hindi ko kilala. Sa buong buhay ko, bilang isang bata, yun ang aking naging pinakamalaking dilema.
Isang linggo ang lumipas at nabalitaan namin na nagbalik-bayan na si Jerry. Hindi raw maganda ang napuntahang trabaho sa Saudi. Nakita ko siya kasama ni Randy na naglalaro ng basketball. Bahagya siyang pumayat. Hindi ko na rin nakita si Clarita mula ng aksidenteng makita ko ang Arabiano sa bahay kubo nila. At hanggang ngayon, curious ako kung ano ang nangyari sa malaking mamang kulot ang buhok at makapal ang balbas. Ilang linggo bago magpasukan ay isang balita ang bumigla sa akin. Ipinagbili na pala ang rancho ni na Clarita at babalik na silang mag-anak sa Maynila. Kinumpirma ito ng aking ama. Ang sabi, hindi raw magamayan ng mag-anak ang buhay probinsya. Nako, malulungkot ang aking bunso. Tudyo sa akin ni inay. Mapapahiwalay na kay mistisang bangus. Sa unang pagkakataon ay totoo ang biro ni inay. Nakaramdam talaga ako ng takot. Ang totoo ay gusto kong mapaiyak. Ayokong umalis si Clarita sa aming lugar. Makakain ng tanghalian ay dumating sa amin si Clarita. Sakay ng kanyang bike. Niyaya niya akong mag-stroll daw. Pumayag ako at agad umangkas sa kanya. Gusto kong malaman kung talagang aalis na nga sila. Sinisimulang gawin ang maliit na kalsada sa aming nayon at yun ang tinatalunton namin ni Clarita. Malayo na kami sa aming bahay nang magtanong ako sa kanya. Aalis na nga ba kayo? Babalik na sa Maynila? Oo, nakahanda na nga mga gamit namin. Umarkila na ng sasakyan si Dad. Hindi na kayo babalik? Para akong nahihiringan sa pagtatanong. Lumambong ang lungkot sa akin sa katotohanan na aalis na nga sila. Baka hindi na. Inhinto niyang bike sa isang puno. Naupo siya sa damo. Nagmistula siyang isang bulaklak na babagong namumulaklak sa pagkakaupo sa maberdeng damuhan. Tumingin siya sa akin. Ever, may itatanong ako sa'yo. Naghintay ako sa itatanong niya. May pinagsabihan ka ba sa nakita mo sa aming kubo? Umiling ako. Wala. Nangako naman ako sa'yo, di ba? Habang sinasabi ko yon ay para akong si Forrest Gump nang magbitaw ng linyang A promise is a promise. Kumislap ang kanyang mga mata. Ang malungkot na mukha ay biglang sumaya. Salamat, mahal mo ako talaga, no? Hindi mo ako binigo. Gusto kong magtanong sa kanya tungkol sa Arabiano pero hindi ko na ginawa. Marahil ay ayaw rin naman niyang pag-usapan pa yon. Nagkwento siya ng mga gagawin niya pagbalik sa Maynila. Sana raw ay magkaroon na siya ng tsansa na maging artista. Hindi talaga yun nawawala sa kanyang mga pangarap. Ikaw, Ever, ano bang gusto mong maging paglaki mo? Tanong niya sa akin. Gusto kong sabihin sa kanya ang maging totoong boyfriend niya pero iba ang lumabas sa bibig ko. Magsusundalo ako. Gusto kong humawak ng baril. Totoo naman yun. Ang maging sundalo ang talagang childhood dream ko. Impluwensya na rin ang pagiging veteranong sundalo ng aking ama. Wow! Pumalakpak siya. Tapos, ipagtatanggol mong ating bayan, diba? Noon ay may alingaw-ngaw pa ng nasyonalismo sa puso ng bawat Pilipino. Ang mga kabataan ay alam pa ang kahulugan ng pagmamahal sa bayan, hindi gaya ngayon. Ang mga pinuno ng bayan ay inuuna pa ang kapakanan ng bansa, hindi ang sariling bulsa at interes gaya ng ating mga bulok na politiko ngayon. Hinawakan ako ni Clarita sa aking mga kamay. Sana parehong matupad ang mga pangarap natin, Ever. Sana nga. Pero ngayon pa lang ay isa na sa mga pangarap ko ang malabong matupad dahil aalis na siya at posibleng hindi ko na muling makita. Ang mga sumunod na araw ay sumaksi sa pamamaalam ng mag-anak ni na Clarita sa aming mga kanayon. Nag-iwan din sila ng mga kung anong kagamitan. Ibinigay nila ang photograph kina inay at itay bukod sa ilang gamit pansaka. Halos lahat ng makakasalamuhan nila ay nag-iwan sila kahit maliit na alaala.
Bukas ng kanilang alis at maaga pa lang ay sinundo na ako ni Clarita. Isinama niya ako sa kanilang rancho. Nakanda na ang kanilang mga gamit. Ngayon na raw ay darating ang sasakyang inarkila nila na paglalagyan ng kanilang mga daladalahan. Hindi ako masyadong pinapansin ng kanyang ama't ina at mga kapatid na aligaga sa pagsusuri kung wala na silang naiwan. Napasulyap ako sa kubo. Naroon pa rin ang curiosity ko kung bakit nga ba may Arabyano roong kumakailan lang. Pasimple akong lumapit doon at sumilip nang pumasok si Clarita sa loob ng bahay.